Mga mahal kong kababayan, kumakain ba kayo ng broccoli araw-araw dahil ito ay nagpoprotekta sa kidney at mabuti raw sa katawan? Pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ihinto na ninyo ito gayon din kung kinakain ninyo ang broccoli kasama ang tatlong pagkain na babanggitin ko ngayon, hindi kayo nag-iingat sa kalusugan. Tinutunaw na ninyo ang inyong mga kidney ng dahan-dahan nang hindi ninyo namamalayan. Katulad lang ito ng uminom ng nakalalason na kemikal na nagpapasira ng inyong katawan sa loob, araw at gabi. Ayon sa Philippine Society of Nephrology, isa sa bawat 4 na Pilipino na may edad 65 pataas ay mayroon ng kidney damage na hindi pa nila nalalaman. Nakakatakot ang katotohanan. 70% ng mga ito ay hindi pa alam na nasira na ang kanilang kidney. Hanggang isang araw, bigla na lang silang na-admit sa emergency room at kailangan na nilang magdialysis habang buhay. Ang kidney ay isang tahimik na organo. Hindi ito nagrereklamo. Hindi ito sumasakit. Hanggang sa masira na ito ng 70%. Iyan ang nakakatakot. Iyan ang katotohanan na dapat nating harapin. Sa video na ito, ilalahad ko ang katotohanan na hindi ninyo maririnig sa ibang health programs o advertisements. Ipapakita ko sa inyo kung paano nagdudulot ng malubhang pinsala ang broccoli kapag kinain ito kasama ng mga pagkain ito, batay sa aktwal na pananaliksik mula sa Harvard Medical School at sa Philippine General Hospital. At sa huli, ibibigay ko sa inyo ang 3 pinakamabisang food combination na makakatulong sa pag-protect ng inyong kidney. Mabuting araw sa inyong lahat. Ako si Maricel Santos at ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mahalagang impormasyon tungkol sa inyong kalusugan. Kung nais ninyong makatanggap ng mga ganitong life-saving na kaalaman, subscribe na po kayo at i-click ang like button na yon. Ang inyong isang click ay maaaring makapagligtas ng buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Ang unang pinakamapanganib na kombinasyon ay ang broccoli kasama ang processed meat, tulad ng canned goods, spam, tocino at longganisa. Nais ko munang ibahagi sa inyo ang kwento ni Lola Carmen. Siya ay 68 taong gulang, taga Quezon City. Nang una ko siyang nakita sa klinik, kinukwento niya sa akin na mahilig siyang kumain ng mapuyat na canned goods. Nag-aalala ang kanyang anak at sinabi niya, "Nanay, kainin mo ring broccoli para ma-neutralize ang taba at asin ng canned meat." Kaya't lagi nang may broccoli ang ulam ni Lola Carmen. Ang anak niya ay nag-iisip na ang pagkain ng gulay kasama ng karne ay malusog para sa kanya. Ito ay isang napakakaraniwang pagkakamali at isang napakasamang akala. 6 na buwan ang lumipas. Bumalik si Lola Carmen sa clinic, hawak ang kanyang mga lab results. Nanlumo ako nang makita ko ang mga resulta. Ang kanyang glomerular filtration rate na siyang pangunahing sukatan ng kidney function ay bumagsak ng husto mula sa normal na antas. At sa X-ray, makikita ang malubhang vascular calcification sa mga maliliit na ugat patungo sa kidney. Ang dilimestone ay bumubuo na sa loob ng kanyang mga ugat. Ayon sa opisyal na ulat ng American Journal of Kidney Diseases, ang phosphorus na galing sa natural na pagkain tulad ng beans at nuts ay sinasipsip lamang ng katawan ng 40%. Ngunit ang inorganic phosphorus na ginagamit sa pag-preserve ng processed meats tulad ng tocino, hotdog at longganisa ay sinasipsip ng katawan ng 70% o higit pa. Ito ay tumatagos diretso sa inyong dugo tulad ng baha. Isipin ninyo ang kidney bilang lumang water filter sa inyong bahay. Ang broccoli mismo ay isang napakagandang pagkain. Ngunit kapag nagsama ang maraming inorganic phosphorus at sodium mula sa processed meat, at ang mataas na potassium ng broccoli sa loob ng inyong dugo, hindi na ito basta-basta na ulam. Ito ay nagiging isang uri ng simento na humahawak at bumabara sa mga ugat ng kidney. Iyon ang nangyari kay Lola Carmen. Ang kanyang mga microblood vessels sa kidney ay nag-calcify ng dahan-dahan dahil sa simpleng gawin ng pagkain ng broccoli kasama ang canned goods araw-araw ng 6 na buwan. Marami sa ating mga matatanda ang kumakain ng maalat na processed meat dahil masarap ito at para mabawasan ang pakiramdam ng kasalanan, nagdadagdag ng broccoli. Sa medisina, ang vascular calcification ay nagpipigil sa kidney mula sa pag-filter ng mga dumi sa dugo. At ang resulta nito ay pagkalat ng toxin sa buong katawan. Ang pinakamalungkot na katotohanan sa medisina ay ito. Ang vascular calcification, kapag naging matigas na tulad ng bato, ay hindi na maaaring i-reverse ng kahit anong gamot o operasyon.
Ito ay permanenteng pinsala. Huwag hayaang mangyari ito sa inyo. Ngayong gabi, pumunta sa inyong ref ihiwalay na ang processed meat mula sa broccoli. Ito ang pinakamabilis na paraan para protektahan ang inyong kidney. Ngayon din ang ikalawang mapanganib na kombinasyon ay ang broccoli kasama ang bulalo o bone broth. Nais ko ring ibahagi ang kwento ni Lola Rosa. Siya ay 72 taong gulang, taga Cebu. Nag-alala ang kanyang asawa sa kanyang kalusugan dahil madalas siyang mapagod. Kaya't bumili ang asawa ng pinakamainam na buto sa palengke at matagal na niluto ng maraming oras para gumawa ng masustansyang bulalo. At bilang dagdag, pinakuluan pa niya ang broccoli para maging side dish. Naniniwala ang asawa na ang maputlang sabaw ng bulalo ay magpapalakas ng buto ni Lola Rosa at ang broccoli ay maglilinis ng mga toxins sa kanyang katawan. Puno ng pagmamahal ang intensyon. Ngunit mapanganib ang kinalabasan. Wala pang isang linggo, dumating ang hindi inaasahang trahedya. Isang umaga, nagising si Lola Rosa na parang namamaga ang kanyang mga binti tulad ng elepante. Hindi na siya makapagsuot ng tsinelas. Nahihirapan siyang huminga kahit nakahiga. At ang pinakamasamang senyales, wala ni isang patak na ihi ang lumalabas. Dali-dali silang pumunta sa emergency room. Nang dumating sila, si Lola Rosa ay nasa kondisyon na ng acute kidney injury. Ang kanyang kidney ay ganap ng huminto sa paggana. Ang asawa niya, sa labas ng kwarto, ay umiyak ng malakas at sinabi, "Ako ang may kasalanan." Gusto ko sanang tulungan siya. Ang pagmamahal ng asawa ang naging sanhi ng pagkasira ng kidney ni Lola Rosa. Ganoon katindi ang epekto ng maling kaalaman. Kailangan ninyong malaman kung bakit nangyari ito. Ayon sa mga klinikal na alituntunin ng Philippine General Hospital, ang bulalo na niluto ng matagal ay hindi isang health tonic. Ito ay isang likido na puno ng concentrated phosphorus. Ang kidney ng matatanda ay hindi na kasing lakas ng dati. At kapag sabay-sabay na pumasok ang phosphorus mula sa bulalo at ang potassium mula sa broccoli, nagsisimula ang isang nakakatakot na reaksyon sa loob ng katawan. Ang labis na phosphorus sa dugo ay walang mapuntahan. Kapag nagsama ito sa potassium ng broccoli, lumilikha ito ng maliliit na matitigas na kristal. Ang mga kristal na ito ay pumupunta sa pinakamainam na filtration system ng kidney, ang glomeruli, at tinatakpan ang mga microchannels doon. Isipin ninyo ito ng maigi. Sa loob ng inyong kidney, may milyon-milyong napakaliit na daanan. Kapag nag-block ang mga kristal na ito sa mga daanang iyon, hindi na makakagawa ng ihi ang kidney. Hindi na maalis ang tubig at toxins mula sa katawan. Kaya't namamaga ang mga binti ni Lola Rosa at wala na siyang ihi. At ang mas nakakatakot pa, kapag mataas ang phosphorus sa dugo, ang katawan mismo ang mag-aalis ng calcium mula sa inyong mga buto para i-balance ang sitwasyon. Kaya't ang buto ang magiging marupok at may butas-butas. At ang calcium na nakuha mula sa buto ay mapupunta sa mga ugat at magiging sanhi ng hardening ng mga ugat sa buong katawan. Sa ganoon, ang mga matatanda ay mararamdamang sobrang kati ng buong katawan o matinding sakit ng mga kasukasuan araw at gabi. Karamihan ay iniisip lang nila na tanda ito ng pagtanda. Ngunit iyon ay ang huling babala ng inyong kidney na namamatay ng dahan-dahan. Ay share ninyo ang video na ito sa inyong Viber family group chat. Ngayon din ang inyong isang share ay maaaring makapag-iwas sa inyong mga kaibigan at kamag-anak mula sa masakit na karanasang ito. Ang ikatlong pinakamapanganib na kombinasyon at marahil ang pinakamagulat sa lahat ay ang inyong almusal na broccoli kasama ang kamote. Ang kwento ni Mang Ernesto, 65 taong gulang, taga Pasig, ay maaaring mangyari sa sinuman sa inyong mga nakikinig ngayon. Si Mang Ernesto ay mahilig manood ng health programs sa Z para sa weight management at healthy blood vessels. Kumakain siya ng 2 pirasong nilutong kamot at isang plating broccoli bilang almusal, araw-araw. Naniniwala siya na ito ang pinakamalusog na simula ng kanyang araw. Isang madaling araw ng 4:00 ng umaga, bigla siyang nagising. Pakiramdam niya ay may napakalaking bato na dumidiit sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Dali-dali siyang dinala sa emergency room sa pamamagitan ng ambulansya. Nang dumating siya, ang cardiac monitor ay nagpapakita ng mapanganib na irregular heartbeat, ang tinatawag na arrhythmia. Kung nalambingan pa ng kaunti, maaari siyang namatay sa kanyang tulog at hindi na niya mahaharap ang kanyang pamilya.
Bilang isang health educator, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan ng buong tapang. Kung hindi kayo natatakot sa malamig na hospital bed na ginagastusan ang lahat ng ipon ng inyong mga anak at nakadepende sa oxygen machine, maaari ninyong patayin ang video na ito ngayon. Ngunit kung gusto ninyong makita pa rin ang mukha ng inyong pamilya bukas ng umaga at lumakad ng malusog sa inyong sariling mga paa, pakinggan ninyo ang bawat salita ko ngayon ng buong puso. Ang kamot at broccoli ay parehong tinatawag na superfood. Ngunit kapag kinain ng sabay sa isang kain, nagiging isang napakalaking potassium bomb ang mga ito na nagpapabigat ng trabaho ng inyong kidney. Ang nangyari kay Mang Ernesto ay tinatawag na hyperkalemia o sobrang taas ng potassium sa dugo. Ayon sa Emergency Cardiovascular Guidelines ng ACU Lucas Medical Center, kapag ang potassium sa dugo ay umabot sa 5.5 milliequivalents per liter o higit pa, ang puso ay mapapasok sa isang mapanganib na kondisyon. Isang kamote ay naglalaman ng higit sa 400 milligrams ng potassium. Ang broccoli naman na 100 grams ay naglalaman ng higit sa 300 milligrams. Kapag sabay na kinain ang dalawa sa isang almusal, pumapasok sa inyong dugo ang 700 hanggang 800 milligrams ng potassium ng sabay-sabay. Parang baha sa loob ng inyong mga ugat. Ang malusog at batang kidney ay kaya itong i-filter at i-remove sa ihi ng mabilis. Ngunit ang kidney ng mga taong 60 pataas ay iba ang sitwasyon. Ang kakayahan ng kidney na mag-filter ng potassium ay nabawasan na ng husto. At kapag ang labis na potassium ay nanatili sa dugo, direkta itong nakakaapekto sa puso. Ang potassium ay isang mahalagang electrolyte na kumokontrol sa pagsalba at pagpapahinga ng mga kalamnan ng puso. Ang puso ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng maliliit na electrical signals. Kapag sobrang taas ang potassium sa dugo, nasisira ang mga electrical signals na ito. Ang puso ay hindi na makapag-pump ng maayos. Nagsisimulang mag-fibrillate at sa isang iglap, maaaring huminto ang puso ng walang anumang babala. Iniisip ng pamilya ni Mang Ernesto na siya ay kumain ng healthy food bago matulog. Ngunit ang healthy food na iyon ang naging sanhi ng kanyang near-death experience. Ganoon katindi ang epekto ng mali at mapanganib na kombinasyon. Lalo na para sa mga kumukuha ng blood pressure medication. Kung kumukuha kayo ng ACE inhibitors o ARB-type na gamot para sa high blood pressure, mas mapanganib pa ito. Ang mga gamot na ito ay nagpipigil sa kidney mula sa paglabas ng potassium. Kaya naiipon na ang potassium sa inyong katawan kahit bago pa man kayo kumain ng broccoli at kamote. Kapag kumain pa kayo ng dalawa ng sabay, ito ay katulad ng pagpindot sa switch na humihinto ng puso. Ito ay hindi exaggeration. Ito ang tunay na nangyayari sa mga ospital sa buong Pilipinas. Ngayon, baka iniisip ninyo na ang broccoli ay isang nakakalaso na pagkain. Huwag kayong mag-alala at pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ang broccoli ay hindi masama. Ito ay isa pa rin sa pinakamahusay na pagkain sa buong mundo, ayon sa Time Magazine bilang isa sa top 10 superfoods. Mayroon itong sulforaphane, isang napakamalakas na anti-cancer at anti-inflammatory compound. Ang problema ay hindi ang broccoli. Ang problema ay ang maling kasama nito sa inyong mesa. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 3 pinakamagandang food combination na magpoprotekta at maglilinlinis ng inyong kidney. Ang unang miraculous combination ay ang broccoli kasama ang mansanas. Ang pinakamalaking hamon ng broccoli ay ang mataas nitong potassium. Ang mansanas ay naglalaman ng pectin, isang uri ng soluble fiber na mas marami kaysa sa ibang prutas. Ang pectin na ito ay gumaganap ng papel na parang malaking net o magnet sa loob ng inyong intestines. Kapag kumain kayo ng broccoli kasama ang mansanas, ang pectin ng mansanas ay nagpapabaga ng absorption ng potassium sa dugo. At bukod doon, direkta itong kumukuha ng potassium at inililabas ito sa dumi bago pa man makapasok ito sa dugo. Katulad ito ng pagtanggal ng kalahati ng trabaho ng inyong kidney. Ayon sa nutrition research team ng Harvard Medical School, ang pectin ay nagkokontrol ng biglaang pagbabago ng mineral levels sa dugo na nagpapababa ng osmotic stress sa glomeruli ng kidney. Ang mansanas ang pinakamagandang bodyguard ng inyong kidney kapag kumakain ng broccoli. Ang ikalawang miraculous combination ay ang broccoli kasama ang sibuyas. Nabanggit ko kanina ang vascular calcification na dulot ng inorganic phosphorus mula sa processed meat. Ang sibuyas ay naglalaman ng quercetin,
isang natural compound na naglilinlinis ng mga pader ng ugat at nagbabalik ng elasticity sa mga ito. Ang quercetin ng sibuyas ay nagbababa ng microinflammation sa mga blood vessel ng kidney at pumipigil sa pagbuo ng blood clots para ang dugo ay maging malinaw at malinis. Ayon sa klinikal na pananaliksik ng Philippine General Hospital, ang pangmatagalang pagkain ng sibuyas ay nagpapabuti ng blood vessel function at nagpapababa ng blood flow resistance. At kapag nagsama ang sulforaphane ng broccoli at ang quercetin ng sibuyas, nagkakaroon ng napakalakas na synergistic effect sa loob ng katawan. Nagde-detoxify ang mga cell at ang blood flow patungo sa kidney ay nagiging maayos, malinaw at malusog. Ang ikatlong miraculous combination ay ang broccoli kasama ang natural na suka tulad ng sukang Ilocos o cane vinegar. Ang sodium o asin ang pinakamapanganib na kaaway ng kidney. Marami sa ating mga matatanda ang nakaugalian na isawsaw ang broccoli sa toyo o bagoong na naglalaman ng napakaraming sodium at asukal. Ang sodium ay nagdadala ng tubig sa loob ng mga ugat, nagpapataas ng blood pressure, at pinipigilan ang glomeruli ng kidney mula sa paggawa ng maayos. Sa halip nito, subukan ninyong gumamit ng natural na suka. Ang acetic acid ng suka ay nagbibigay ng lasa na nagpapababa ng pagnanasa sa asin. At higit sa lasa, ang suka ay may mahalagang papel sa pagprotekta ng kidney. Kapag pumasok ang suka sa katawan, nagiging alkaline ito at nagpapababa ng acid load na kailangang i-process ng kidney. Ang suka ay naglalaman din ng amino acids at citric acid na nakakatulong sa paglabas ng uric acid at toxins mula sa kidney sa pamamagitan ng ihi. Ito ay katulad ng paglalagay ng pinakamainam na langis sa isang lumang makina para gumana itong maayos muli. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang 5 pinakamahalagang cooking rules para sa broccoli na magpoprotekta sa inyong kidney habang tinatamasa ninyo ang mga nutrients nito. Ang unang tuntunin ay ang laging pakuluin ang broccoli sa tubig ng 3 minuto at huwag itong kainin ng hilaw o igisa sa mantika. Marami sa ating mga matatanda ang kumakain ng broccoli ng hilaw para hindi masayang ang nutrients. Ngunit para sa mga may mahinang kidney function, ito ay katulad ng pag-inom ng poison. Sa loob ng cell walls ng broccoli, nakakulong ang napakaraming potassium. Kapag nilagay ito sa kumukulong tubig ng 3 minuto, nasisira ang cell walls at lumalabas ang 30 hanggang 40% ng potassium sa tubig. Ayon sa klinikal na data ng Philippine General Hospital, ang blanching lamang ay nagpapababa ng potassium na pumapasok sa dugo ng halos kalahati. Ang 3 minuto ang golden time ay nagpapanatili ng sulforaphane habang tinatanggal ang mapanganib na potassium. Ang ikalawang tuntunin ay ang huwag na huwag gamitin muli ang tubig na ginamit sa paglalaga ng broccoli. Minsan, ang ating mga lola at lolo ay iniisip na ang tubig na iyon ay masustansya pa rin at ginagamit bilang sabaw sa sinigang o nilaga. Pakiusap po. Huwag gawin ito. Ang tubig na iyon ay hindi masustansyang sabaw. Puno ito ng concentrated potassium at iba pang dumi na lumalabas mula sa broccoli habang nilalaga. Ang inyong matatanda at nanghihinang kidney ay hindi kayang hawakan ang concentrated potassium water na iyon. Itapon na sa lababo. Ang simpleng pagkilos na iyon ay nagpoprotekta sa inyong glomeruli sa bawat kaing. Ang ikatlong tuntunin ay ang limitahan ang inyong intake ng broccoli sa 50 grams o kalahating paper cup sa isang araw. Kahit nakasama ninyo ang mansanas at sibuyas para sa detox, kung sobrang dami pa rin ang kinakain, mapapagod at masisira ang kidney. Ang kidney ay katulad ng makina na may limitadong kapasidad ng trabaho sa bawat araw. Para sa mga may glomerular filtration rate na mas mababa sa 60, sundin ng mahigpit ang 50 gram na limitasyong ito. Ilang piraso lang ng broccoli florets ay sapat na. Ang labis ay hindi palaging mabuti. Ang ika-4 na tuntunin ay para sa mga kumukuha ng blood pressure medication. Pagkatapos uminom ng inyong gamot, huwag kumain ng broccoli nang hindi bababa sa 2 oras. Ang ACE inhibitors at ARB type na gamot para sa high blood pressure ay nagpipigil sa kidney mula sa paglabas ng potassium para makontrol ang blood pressure. Kaya kapag uminom kayo ng gamot, naiipon na ang potassium sa inyong katawan. Kung sabay pa kayong kakain ng broccoli, ang potassium sa dugo ay bigla ang tataas at maaaring magdulot ng hyperkalemia at arrhythmia. Ang 2 oras na pahinga ay nagpoprotekta sa inyong puso mula sa sudden cardiac arrest.
Ang ikalimang tuntunin ay ang palitan ang toyo, bagoong, at lahat ng maalat na sausawan ng olive oil o calamansi juice. Ang sodium ang pinakamalupit na kaaway ng mga ugat ng kidney. Ang maalat na sausawan ay nagpapataas ng pressure sa glomeruli, nagdudulot ng proteinuria, at nagpapabilis ng pagtanda ng kidney ng maraming taon. Sa halip, gumamit ng kaunting extra virgin olive oil. Ito ay nagpapataas ng absorption ng fat-soluble nutrients ng broccoli habang nagpapababa ng inflammation sa kidney. At ang kalamansi naman ay nagbibigay ng sariwa at masarap na lasa ng hindi kailangan ng asin. Ang 5 tuntunin na ito ang aking pinakaimportanteng rekomendasyon para sa kalusugan ng inyong kidney. Sa loob ng maraming taon bilang health educator, ang pinakamasama na naranasan ko ay ang makita ang mga matatanda na nagsisikap na maging malusog, ngunit ang maling paraan ng pagkain ang siya pang nagpapasama sa kanilang kalusugan. Ngunit ngayon, sa 3 miraculous food combinations na natutunan ninyo, ang mansanas, ang sibuyas, at ang natural na suka, ang inyong kidney ay maaaring magsimulang huminga muli. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-save sa inyong collection para maalala ninyo ito bukas ng umaga sa palengke. At sa inyong Viber Family Group Chat, ay share ninyo ito sa inyong pamilya. Ngayon din ang inyong isang share ay maaaring makapagligtas ng buhay ng inyong mga kaibigan at kapitbahay. Ang kidney ay tahimik na nagtatrabaho para sa inyo, araw at gabi, nang walang reklamo. Ang pinakamababang utang na loob natin sa ating kidney ay ang bigyan ito ng tamang pagkain at tamang kasama sa mesa. Sa huli, nais ko pong ipaalaala sa inyo na ang lahat ng aking sinabi ngayon ay para sa pangkalahatang kaalaman at pag-iwas lamang. Kung kayo ay may chronic kidney disease stage 3 o mas mataas o kasalukuyang nagdi-dialysis o may espesipikong gamot na iniinom, huwag kayong basta-basta magbago ng inyong dieta. Kumonsulta muna kayo sa inyong doktor. Ang medisina ay nangangailangan ng personalized na gabay batay sa inyong kondisyon. Hindi maaaring palitan ng video na ito ang inyong doktor. Ngunit para sa karamihan ng ating mga matatanda na nag-aalala sa kanilang kidney health, ang kaalamang ito ngayon ay maaaring maging isang napakahalagang tulong. Mga mahal kong kababayan, ang kidney ay isang tahimik na organo. Hindi ito sumasakit hanggang sa masyadong huli na. Ngunit ngayon, alam na ninyo ang katotohanan. Gamitin ninyo ito para pangalagaan ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay. Gusto kong makita ang lahat ninyo na lumalakad ng malusog, nakikinig sa halakhak ng inyong mga apo, at tinatamasa ang bawat araw ng inyong buhay, hindi sa ospital, kundi sa piling ng inyong pamilya. Iyan ang aking dasal para sa inyo. I-subscribe na po kayo at i-click ang bell notification para hindi ninyo palampasin ang susunod na mahalagang video. Salamat po sa inyong pakikinig. Ingat kayo palagi. At naway ang bawat araw na darating ay puno ng kalusugan, kaligayahan at pagmamahal ng pamilya. Mabuhay kayong lahat!